Okay, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid kay Kristo. Okay, isa po sa tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa Holy Spirit. Alam nyo, bihira hong talakayin ang tungkol sa Holy Spirit. At ito ay isang talagang one of the greatest teachings na dapat alam ng tao at dapat meron ang tao na nakipagrelasyon sa Diyos. Hindi lahat ho ng taong na-create sa mundo o nalikha ay may Holy Spirit. Pero yung Holy Spirit ay bababa lamang sa mga tunay. And quote and quote, meron pong hindi tunay, merong hindi tapat, meron tapat. Laging sinasabi sa Biblia yan, may tunay at hindi tunay. May genuine at merong hindi. Merong huwad na pananampalataya o pagsunod kay Kristo at may tunay. So, how can we detect the tunay at hindi tunay? Well, sa tunay, tunay na nagsuko. Tunay na kaya siya nagsuko ng buhay kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas niya para sumunod, hindi para magbanjing-banjing. Para sumunod doon sa kalooban na ng Diyos. Kasi pwedeng magpatanggap ka ng tao o kabataan o bata sa Diyos, at dapat i-explain ito sa kanila kung ano ini-expect ng Diyos sa atin pag tayo nagsuko ng buhay. Hindi yung suko ng buhay para ligtas. Kaya tayo nagsusuko ng buhay para sumunod sa Diyos at para maligtas. Tama yun, maligtas at magamit niya. Pero hindi naman tayo papagamit. Parang talagang hindi parang kundi huwad ho yan. Hindi natin naintindihan yung anong gaganapin natin. Sunod, may iba nagpabautismo pa pero hindi nila alam yung purpose ng pagpabautismo ay pagpapatotoo kay Kristo. Patay ka na sa sarili, bakit buhay na buhay ang laman? Sa pagkatao lamang daw. Hindi, dahil hindi naman talaga sila genuine na nagsuko ng buhay kaya hindi ho sila banabaan ng Holy Spirit. Kaya sila nagtutuloy sa kasalanan. It's because hindi sila lumalago at wala namang pagbababa ang Holy Spirit to give them power. Ang Holy Spirit sa Acts 1:8 ay ipinangako upang magkakaroon kayo ng power. Hindi kapangyarihan parang yung Dragon Ball Z o kapangyarihan. No, yung kapangyarihan to battle ang mundong ito sa kasamaan. Hindi ka na, kaya nga ang isang na kay Kristo, hindi na yan tutuloy sa kasalanan. Hindi na yan mag-aangkin ng mga property hindi kanya. Hindi na ho yan manggagahasa. Hindi na ho yan talagang magnanakaw ng property ng kamag-anak, hindi na ho yan mag-i-interest sa makamundong bagay o mga property ng mga kaibigan niya, o hindi na ho yan magiging makajablo o makamundong mentality because lumalago siya and there is Holy Spirit na nag-guide, nagagabay, nagdidikta, nagpapaliwanag, nag-explain. Meron ho, nangunguna lagi ang Holy Spirit to talk, pero kapag ang taong walang Holy Spirit, nabubuhay lang yan sa sarili niyang utak at sariling interpretasyon dun sa mga magagandang aral sa Biblia, sundin man niyang iba at hindi. Pero yung empowerment ng Holy Spirit, kapangyarihan wala ho, ipinangako ho yan . Kaya ang kay Kristo talaga nabubuhay yan sa Holy Spirit, talagang guidance ng Holy Spirit. Hindi yung might niya or galing niya ang nangunguna o nasusunod, kundi yung Spirit ng Diyos na naghahari sa kanya. And there is relationship with God talaga connected because ang Holy Spirit according to Romans chapter 8 yan ang magkukonfirma sa iyong kaluluwa na ikaw ay tunay na anak ng Diyos kasi pwede lang yung iba naman hindi nakukumpirma ng Holy Spirit sa buhay nila dahil walang Holy Spirit, hindi nakukumpirma sa kanila, hindi nila maramdaman na may Holy Spirit sila. Yung iba naman masyadong asumero, claiming sila, self-proclaim na may Holy Spirit pero wala. At isang kapahayagan na ikaw ay may Holy Spirit pag hindi ka na nagtutuloy sa kasalanan. Okay? Ang taong walang Espiritu ng Diyos, wala pa talaga kay Kristo yan. So, ang Holy Spirit ba mararamdaman? Yes, mararamdaman ho yan. Malalaman mo merong another force, merong another personality within you na nangunguna, nagdidikta sa'yo. Pero pag yung ikaw lang nagdidikta, hindi mo alam, alimbawa sa ipapangaral mo, ay hanap ka na lamang ng nakaredy na dyan na ginawa, o yun na yun. Lord, alin dito, mini mo, alin dito, ipapangaral ko ito, o ito, kumisap sa isip ko, ito, ipapangaral ko, ready, prepared, no?
Pero iba yung Holy Spirit. Ididirect ka niya sa tamang dapat na gusto ng Holy Spirit na problema. Na problema sa kamunduhan ng Kristyanismo o ng mga kababawan ng mga kawalan ng Diyos, yun ang tatalakayin mo. Hindi dahil yun ang gusto mo, kundi yun ang gusto ng Holy Spirit. Iyan ang i-impress niya. Kaya ang Holy Spirit na nananahan sa mga alagad niya, noon alam nila ang sasabihin, yun ang patuloy na nagsasalita, yun ang susunod na magbibigay na sasabihin pa nilang kasunod na paliwanag sa mga hari o kung kanino man o pinapangaral nila. Na lahat ay nakabatay sa salita ng Diyos, sa aral ng Diyos na hindi taliwas. At ang buhay din nila ay hindi taliwas, hindi makamundo talaga sila, suko na eh. Guided talaga. Hindi ka naman magaguided ng Holy Spirit kapag, or hindi ka ma-anoint ng Holy Spirit talaga kung wala kang tunay na pagsuko. Walang deep in your heart ay ang pagsunod, ang paggawa na lamang ng marangal, matuwid, banal, ayon sa nais ng Diyos. Pero kung ikaw ay gumagawa ng kasamaan, lalong wala sa iyo Holy Spirit. Pilingero lang ang mangyayari. Hindi talagang, kasi ang pinipili lang, hindi lahat ho. Pero kung lahat ng iyan ay nagsuko ng buhay, tingnan mo, lagi ang nalulungkot pag gumagawa ng kasalanan. Pag meron silang alam nilang hindi nalulugod ang mga tao sa karumihan ng buhay o kasamaan nila, pagnanakaw nila o pagiging immoral nila, mahalay na buhay, pagiging makamundo, makapera, makatanyag, karangyaan, kapangyarihan, ay naku, makikita mo talagang hindi makikita ng tao ang kapangyarihan sa buhay nila. Hindi magre-reflect, hindi makikita. So, hindi mo rin kayang baguhin ang nasa paligid mo, ang anak mo hindi mo kayang baguhin if you don't have the Holy Spirit in you. Because Holy Spirit is God in you, the unlimited God. Hindi ka makikita ng mga anak mo ng katuwiran at kabanalan at pagkakaroon mo ng tunay na Diyos. Magiging huwad tayo. Kaya marami hong mga mangangaral din o mga makadiyos daw na magulang o tao pero hindi nakikita ng anak ang anak nga sa kasalanan o nagpapakakasalanan kasi wala silang maramdaman na gentleness ng Holy Spirit, yung babala ng Holy Spirit sa buhay ng mga taong nakapalibot sa kanila, especially magulang. Or pag doon naman sa church o isang itinayong gawain ay kung walang Diyos ang nangunguna, walang anointing, walang indwelling Holy Spirit, hindi magkakaroon ng kapangyarihan to change ang buhay ng mga member. Magiging makamundo lahat ang galaw. Meron mang dumadalo pero mabait, pero hindi nangangahulugan na may Holy Spirit sila. Kundi pag uwi nila sa kanilang sariling bahay, walang power sila sa mga asawa, sa mga anak, sa kanilang relatives, sa community nila. Because walang anointing, no indwelling Holy Spirit, no God living in them. Remember, the Holy Spirit ay templo ng Diyos, ang katawan natin. Kaya huwag ho natin aakalain na nasa atin ang Holy Spirit kung tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Maraming ganyan nagkiklaim na sa kanila Holy Spirit. Wala, alam nyo, pinagtatawanan lang sila ng mga tao sa kanilang kahalayan, sa kanilang mga pagnanakaw, sa kanilang kalupitan, sa kanilang mga anak sa community. Nakikita yan sa kamanyakan nila, ka-immoralidad. No, hindi ho yan. Kaya sometimes nakalulungkot sila ang pinag-uusapan ng mga unbeliever at sila yung naibubulgar din. At meron din namang godly talaga na nagbubulgar yan sa kanila. At meron din talagang, kasi hindi sila makayang i-correct ng Diyos at talagang ibubulgar sila ng Diyos. And yung kanilang kamanyakan, yung kanilang kasamaan ay lilitaw at mararamdaman ng tao. At talaga yun ang nakalulungkot sa isang tao kapag ang iyong pagiging ipokritong Kristiyano o ipokritong may Holy Spirit ay dinala ka sa kulungan dahil sa iyong panggagahasa at pagnanakaw ay nakakahiya talaga. Diyan ka nabubulgar, ikaw ay kinakaso dahil may establishment na sa gobyerno para pagdalhan ng mga kasong ginawa mong karumal-dumal o kahalayan. So, kung akalain natin walang gagawin ng Diyos, sometimes kamatayan, no? Ang ginagawa ng Diyos sa mga taong talagang hindi susuko, hindi makikinig na mabuti doon sa tamang aral, babala sa kanila ng
aral ni Kristo at ng mga babala sa kung saan saang pamamaraan ng Diyos. Whether from the unbeliever, gagamit ang Diyos ng babala para babalaan yung mga taong mga huwad. Bababalaan sila ng tunay na may espiritu ng Diyos. Pag hindi nakinig ko, ay nako'y talagang kamatayan ho talaga yan. Kasi sumusuway talaga eh. Hindi katulad kay David na nagbalik loob talaga sa Diyos. Si David isang matinding kasalanan na ginawa niyang pagpatay kay Urias na minanyak niya yung asawa at inangkin niya, pero at namatay yung anak nila at talagang inalis na nawala, lumayo sa kanya ang Diyos. Hindi naman siya kinakausap ng Diyos, kundi ang kumakausap sa kanya ay yung propeta, sila Samuel, sila Nathan, 'di ba? Sila yung mga talagang may kinakausap talaga ng Diyos noon. Sa panahon ngayon, ang indwelling Holy Spirit ay nasa mga tunay na anak na tunay na magsusuko, tunay na handang sumunod, na pabago, tunay na makikinig, tunay na hindi ko kontra sa aral ni Kristo. Pero yung mga kumukontra sa aral ni Kristo, sila yung nasa baluktot na aral, hindi walang Holy Spirit yan kasi hindi nila hindi nila ma-sense yung kasalanan ginawa nila. Hindi nila ma-sense yung walang discerning spirit tungkol sa karumihang ginagawa nila. Tuloy lang, wala ho yan. Pag pinagsabihan mo, hindi yan na lumalaban pa ho yung mga ganyan. Kaya walang Holy Spirit ho yan. Talagang binabato rin nila ng mga salita ng Diyos na baluktot na pangunawa nila. Dumarating ho sa kanila yung talagang parusa ng Diyos. Makikita yung kamunduhan talaga nila, pagiging makamundo. Kung ano lakad ng mundo, katanyagang karangyang kapangyarihan ng mundo yun. I'd rather be like kumbaga John the Baptist, like Jesus Christ, na talaga nandun ang Espiritu ng Diyos na gumagabay sa mga alagad niya. Hindi man sila mayaman, hindi man sila derelo, hindi man sila putok-batok, hindi man sila masasakyan, hindi man sila tanyag, pero tanyag sila sa katuwiran at kabanalan, at ang presensya ng Diyos ay sapat upang to comfort them and to be contented. Yung ibang taong walang kakontentuhan sa buhay, mundo ang hinahanap sa mundo, katanyagan ng mundo, kasikatan ng mundo, kasama nila yung makasalanan, hindi lumalayo, dumidikit, hindi nagko-correct because walang Holy Spirit, walang God living in them. Akala nila napatawad na sila, akala nila sila ay may Holy Spirit na, pero wala. Dahil hindi pa pala sila tunay na nagsisi, hindi pa sila tunay na tumalikod sa kasalanan, hindi pa sila tunay na handa magpatotoo sa bautismo na sila ipakilalang patay na sa lahat ng tao at sila nabubuhay para kay Kristo. Kitang-kita ang kamunduhan sa buhay nila. Kaya anumang pamilya, anuman hong church or itinayo man yan ng tao o nila sa layuning makapera o makapagyabang, lingkod kuno sa Diyos o masabing sila ay mangangaral kuno ng Diyos, pero itinayo pala sa makamundong intensyon na ganyan, hindi sa para mapasunod ang tao sa Diyos, maging ilaw ang iglesyang kanilang tinindig ng mga taong walang Diyos na naghahanap ng mapaglalaguan ng mga tupa na nawawala ni Kristo. So, hindi for that reason nila itinayo ang mga gawain, kundi for their own dirty and demonic purposes. Hindi ito na maging gawain ito ng Diyos. Gawain nila ito para pagkaperahan yung iba, hanap buhay, mangangaral kuno sila to show na may ability sila maging godly, or iyon ay ginagawa nilang paglilingkod bilang kabayaran sa patuloy nilang pinagagawang kasalanan. They will not be saved because wala talaga silang relasyon sa Diyos at hindi napatawad. Sabi nga ni John the Baptist, kung gusto nyo magsisi mga anak kayo ng ulupong, sabi niya sa mga tao, ang magsisi kayo sa gusto nyo maligtas, gusto nyo magsisi muna kayo sa inyong kasalanan, talikurang kasalanan, at magpabautismo kayo bilang kapahayagan kay patay na. Yan din ang sinabi ni Pedro doon sa Acts chapter 2, na magsisi kayo, nung tanungin siya, anong mga taong nagulumihanan sa pangangaral niya, na magsisi kayo sa inyong kasalanan, talikuran ng inyong kasalanan, at kayo ay magpabautismo sa tubig bilang kapatutuhanan na kay patay na at susunod kay Kristo. Kaya kayo nagpapabautismo bilang sign na ipinakikita nyo sa taong patay na nga kayo, hindi na kayo mabubuhay sa kasalanan pa o kadumihang kadugyutan, kasakiman, kabanyakan, hindi na. Kayo ay follower na ni Christ. At sabi ni Pedro, diyan kayo bababaan ng Holy Spirit at diyan kayo palang mapapatawad. Ay yung iba akala nila napatawad sila, akala nila may Holy. Kaya maraming tao hindi binababa ng Holy Spirit
Kaya maraming ibang tao hindi pa napapatawad ng Holy Spirit because hindi nila ginawa ang tunay na pagsisisi, ang tunay na pagtalikod sa kasalanan. Talagang dumidiretso sa kasalanan. Kaya walang taong na kay Kristo na nagtutuloy sa kasalanan. Yan ang aral ng mga alagad ni Kristo at ni Kristo. Kaya kung nakakita kayong mga taong tumutuloy sa kasalanan, nagpapahayag ng salita ng Diyos, ay, hindi ho yan. Walang paglago yan. Ni hindi kayang magpalago, ni hindi gustong lumago, ni hindi pakokorek. Hindi po sila design yung sarili nila to really follow God. Talagang may makamundo silang dahilan kung bakit sila nag-Kristyanon o sumunod-sunod kunyari kay Kristo, pero hindi para talagang maging patutuo ni Kristo. Kaya yan napakahalaga ng Holy Spirit sa buhay ng isang tao. It's the presence of God na kasama mo. You are enjoying the company of God. Yung iba hindi mahalaga yan eh. Ang mahalaga, godly akong nangangaral, godly akong may simbahan ako. Hindi ho yun. Yung iba talagang ritual ang nangyari. Kaya ngayon na nakakatakot na pagdating ng paghuhukom. Sabi ng Panginoon, maraming magsasabi, nangaral kami, nagpalayas kami ng demonyo. Kami ay nagpagaling ng may sakit, kami ay nag-ala propeta, gumawa pa nga kami ng mga dakilang bagay sa pangalan ni Kristo, ng Diyos. And yet, hindi pa pala kikilalanin ni Kristo. Ang sabi ni Kristo, hindi ko kayo nakikilala, lumahis kayo sa aking harapan, mga mapaggawa na masama. Bakit maraming tao hindi nila mabago ang sarili nila? Bakit hindi mabago ng Diyos kuno nila? Bakit hindi mabago ng kanilang pagiging maka-Diyos kuno na ginagawa? Why? Because there's no power, there's no Holy Spirit, there's no anointing. Kaya yan yung nakikita ng mga hindi mananampalataya sa buhay ng isang tao kung kuno yan, kung huwad yan, kung Kristiyano kuno yan. Yan nakikita yan because hindi nag-shed ng light. Hindi yung nakikita yung liwanag sa kanila. Kaya sabi nga sa Matthew 5:16, let your light shine before men that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Paano nila luluwalhatiin yung Diyos na pinangangaral mo kung kabulukan ang nangyayari sa buhay mo? Kung kamanyakan, kung yung pagnanakaw, no? Kung kalupitan, kung pagiging chismoso, kung pagiging bantay sa lakay, kung pagpanloloko, kung hindi pang-iisa ng kapwa. Hindi ho eh. Mababalita tayo sa mundong ito ng karumihan at hindi tayo ligtas 100%, mamatay tayo anytime because we don't have the Holy Spirit, we don't have the Sonship Holy Spirit, wala tayong pagiging Holy Spirit to prove na tayo anak ng Diyos. Puro tayo ritual. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon maliligtas, kundi yun lang tumutupad ng kalooban ng kanyang Ama sa langit. Diba? Marami yung pinagagawa ang Diyos. Lahat hindi mo nagagawa. Ilan ang ginagawa mo? Ilan nga lang ang nagagawa mo, pinagmalaki mo pa. Yung kasalanan na hindi mo tinalikuran. O hindi mo pa nagagawa yung pag-akay, ang tamad mo. Hindi mo pa ginagawa yung pagpapalago, ang tamad mo, ayaw mo kasi lumago. Hindi mo ka napakukurik, ayaw mo eh. Hindi ka nagiging asenadero, ayaw mo eh. Kaya hindi ka nakatutupad. Ayan ang nakakatakot. Maraming madideceive. Nadaya sila sa maling aral. At yung mga tao naman kasing nagpadaya, nadaya sila. Actually, kaya sila nadaya ng dyablo, hindi totoo yan Diyos. Hindi totoong kailangan magbago mo pa. Hindi totoong kailangan ikaw ay lumago pa. Hindi totoong yung Holy Spirit ay talagang totoo sa buhay. Yan ay may Holy Spirit ka na basta tinanggap mo. Yan yung mga pandarayan ng demonyong dyablo na impaktong talagang para ululin ka at paniwalain ka na okay yung ginagawa mo. Okay na Kristiyano kang nag-a-asher ka pag uwi ng bahay, hindi mo prioridad na makita si Kristo sa buhay mo ng mga anak at mga asawa mo. Sino man sa inyo hindi mo kinikwento. Because in fact baka pag ikaw ay nagpapaliwanag, kampi ka pa sa kasamaan, walang maniniwala. So kaya maraming madideceive na akala nila huli na ang pagsisisi, wala ng panahon. Kaya pag tayo humarap sa kamatayan natin, yun na, diretso ka na impyerno, do sa Hades ka na. Habang inaantay natin na ang Great White Throne na ipakikita na lang ng Diyos kung paano niya ibinigay ang lahat ng pagkakataon sa lahat ng tao na hindi tumanggap sa Kanya.
at hihilahin na sila, kasama na yung diablong parurusahan sa impyerno. Okay? Pero maraming taong ganyan eh, nabuhay sa mga maling akalang okay na itong paglilingkod ko kahit madumi, okay na itong paglilingkod ko kahit mahalay, okay na itong paglilingkod ko, nagsisisi naman ako, diretso lang din, okay lang ito, may ninakaw ako, hindi ko na ibabalik, okay ito, may tinarantado ako, hindi ko na aayusin, okay ito, nagsisi naman ako, hindi ho, maling-mali ho yan, bulok na kadugyot ang aral ho ng diablo yan. Ingat tayo, ha? Akala ay maraming mga bulag na mga ngaral, maraming mahalay, maraming mga kalakalang salita ng Diyos sa mga ngaral. Katanyagan lang, ang paghawak nila ng iglesia, kapolitikahan pa nga yung iba, kaya marami hong sinumpaan Diyos, marami ho silang pinarusahan ng Diyos sa mga taong talagang tunay na sumira sa gawain ng Diyos, tunay naging masamang larawan ni Kristo na hawak nila yung pangalan ni Kristo. Ang mga title ng Bible, bishop, pastor, dala nila, ministro, dala nila yan. Nagdadamit pa nga sila ng mga ginawa nila upang sila magmukhang banal, kung ano-anong kinukulapol nilang sinasabit sa kanilang katawan o kanilang pagiging holy ang approach ng dating. Yung iba nga ay ang dating nila ay life coach kuno, at sila ay naging dinaig pa sila dyan, dibaptize si Kristo. Sila ay gusto nila maging great speaker ng mundo. Sila ay pleasing to the eyes ng mga nanunood. Wow, what a lovely, what a godly looking, no? Hindi, pero hindi 'yun hindi ganoon ang godly looking na mga lingkod ng Diyos ay tunay na banal sa kanilang salita, bibig at buhay at kanilang dalang aral. Hindi sa dala ng damit na ganda na para kang Justin Bieber, para kang artistahin, hindi doon. Hindi sa galing mo. Kundi yung puso mo, hindi galing mong kumanta, kung galing ng boses mo, hindi basura yan kung hindi maayos ang puso mo. Kung may hindi ka tinutuwid, hindi makita ng kapwa sa buhay mo si Kristo, tapos magkakanta-kanta ka sa Panginoon, tapos ikaw ay maglilingkod-lingkod sa Diyos, hindi makita. Isang malaking kabalbalan at kasinungalingan at kamalian ng pamumuhay. At iyan yung magpapakita sa tao if we are true, if we are false, sa buhay natin. At tayo, alam din natin. Yung iba naman, yun nga, nasa submissive na akala nila, I'm okay with God, nagsisi naman ako. Kinorek mo ba yung mali? Hindi mo kinokorek. Pinatawad na ako, I have to continue, andito na ako. Hindi ganun ang aral ni Kristo, dapat magtuwid. Tama, iwanan ang kasalanan. Maraming iba, binabawi nila sa paglilingkod, sa pagsisisi, at ayaw nilang tuwirin. Walang pagtutuwid, walang pagbabago, walang transformation, walang reformation. Kaya kasi walang Holy Spirit, no indwelling. Hindi tunay na nagsisi kasi, hindi rin tunay na tumalikod sa kasalanan at para sumunod sa kay Kristo. Kaya hindi nag-ooperate ang Holy Spirit sa buhay ng isang tao. Siya ang nag-ooperate, nagmamanage ng buhay niya. It's not God. It's not the Holy Spirit. Kaming mga ganyang gawain sa mundo, mga patay, mga sabi, kailangan daw i-revive. Paano i-revive? Wala mga relasyon. Walang nangingimi sa kasalanan. Sa kanilang kasalanang daladala, hindi sila nangingimi. Sa kanilang kawalan ng Espiritu, hindi sila nag-aalala. Sa kanilang kawalan ng desire to follow God, hindi sila nag-aalala. Kasi naglilingkod naman daw, kumakanta nangangaral pa nga sila naman daw nagbibigay ng malaki rin sila ay nagsisisi rin pero wala yung tunay na desire na talagang to really sundin yung will, sundin yung nais ng Diyos. Yung dapat patay ka na sa sarili mo. What you will do now is to follow God, Christ. Complete denial ng sarili mo, sabi ni Kristo. If anyone wants to come to me, he must deny himself. 100% na denial ng sarili mo. Hindi talimutan mo yung sarili mo. Hindi na yung gusto mong susundin. Sarado ng bibig mo. Kasi nais na ni Kristo maghahari sa buhay mo, sa pamilya mo, sa pera mo, sa buhay mo, sa profession mo. Makikita na dapat si Kristo, hindi na yung kabulukan mo, hindi yung kayabangan mo, yung pagpapasikat mo, hindi na yan. Hindi na yung kamanyakan mo, kalibugan mo, hindi na yan. Hindi na yung hilig ng laman mo, kundi gusto na ni Kristo. Patutuo ka na niya. If anyone wants to come to me, he must deny himself,
Take up his cross daily. Yung anumang pasanin mo sa buhay, anumang kinalagpakan mo, anumang kawalan mo, ay contented ka. Ha? Pinapasan mo iyon. And mabigat o wala o kung anuman, dala mo yun, okay lang. And you are following Christ and follow me. Ha? Sumusunod ka ba? Hindi. Pinipili mo bang sinusunod mo? Hindi ka sumusunod sa Diyos. Sinusunod ko naman ng iba. Hindi mo naman sinusunod ang talagang lahat. Namimili ka. If you really want to follow God, follow lahat His will, not your will. Yung iba will mo, you cannot serve two masters. Gusto mo, gusto ng Diyos. Gusto ng Diablo, sinusunod mo, minsan gusto ng Diyos. Sinusunod mo, gusto ng Diablo, kahalayan, kamanyakang pagnanakaw ng property o tungkulin na hindi sa iyo, paninira, pagiging pagyayabang. Gusto mo rin gawin yung ginagawa ng Diyos. Hindi pwede yun. Kaya ganito ka halimbawa yan. Nangangaral ka. Nag-aagaw ka ng katungkulan. Nagnanakaw ka ng property ng kamag-anak mo na ibang taong ipinagkatiwala sa iyo, bantay sa lakay ka. O, di ba? Kontra. Hindi tama yun. Makademonic yun. Halimbawa, kumakanta ka sa simbahan, song leader ka, leader, director ka. Ang sama mong patutuo sa ibang lugar. Ikaw ay mayabang ka. No humbleness. Nakikita ng kamag-anak mo, walang Kristo sa buhay mo. Makamundo ka. Okay? Yung mga taong talagang ayos ang isip, nakikita nila. Pero yung masama, ay okay lang pananaw nila yung ginagawa mo. Kabarkada mo pa nga siguro. Pero, ibig sabihin, naglilingkod ka. And at the same time, gumagawa ka ng kasalanan. Alam mo, maski totoo pa yung paglilingkod natin, paiyak-iyak, paluhod-luhod ng pagkanta. Maski totoo pa yung pangangaral natin. Yes, papadyak-padyak pa tayo. Yes, in-encourage nila natin sila magbago. Pero ikaw sa buhay mo, ay meron kang kasalanang ginagawa, hindi ka pa rin maliligtas eh. Kasi nagpapatuloy ka sa kasalanan. Hindi sinabi ni Kristo yung tumanggap lang ang maliligtas, kundi yung tumutupad. Tinupad ko naman yung pagtanggap. Ibig mo sabihin, tinanggap mo si Kristo, tinutupad mo na ang lahat. Kung yung kamanyakan mo, hindi mo binibatawan. Yung pagtutuwid mo, pagbabalik mo na ninakaw mo, hindi mo ibinabalik. Yung kayabangan mo, dala mo pa rin. Ha? Yung pagiging kahalayang kamanyakan mo, yung maling ginawa mo, hindi mo inaayos, pinapaayos sa'yo ng Diyos. Diba? Hindi mo tinutuwid. O diba? Pero, ginawa mo yung pagtanggap kay Kristo. Hindi naman ito babala ni Kristo, ha? Matthew sa 7:21, ano sabi niya? Not everyone who says, Lord, Lord, will enter the kingdom of God, but only those who do the will of my Father in heaven. Yung papasok lang, hindi niya sinabing, yung tumanggap lang sa akin, yung tumatawag sa akin, tumatawag sa Ama, yun lang maliligtas. Hindi niya sinabi yun. Bibig niya ho ito. At kahit sa Revelation 21 and 22, basahin nyo, hindi tutuloy sa langit ang nagpatuloy sa kasalanan. Iniisa-isa. Ikaw ba'y nakikiapid? Inaasawa mo hindi mo asawa? Ikaw ba'y nakikiasawa sa hindi mo asawa? Ikaw ba'y pumapatay? Ikaw ba'y may pinatay? Ikaw ba'y nagnanakaw? Ikaw ba'y nambabarang? Ikaw ba'y chismosa ka ng walang katotohanan? Ikaw ba ay layunin mong nasasarapan kang nagkekekwento ka ng walang kapararakan para maikwento mo lang, dala mo lahat ng balita ng bayan ng kachismisan? Hindi para for the good na may matutunan o may maiwasto o may pakita mong kamalian. Kung for no purposes yan, hindi ka pupunta pa rin ng langit. Kung hindi ka naman taga-expose ng Diyos ng kasamaan ng mundo. Nagchichismis ka, wala ka nang ginawa. Lahat na lang mabalitaan mo, sige ganito, ganyan. Pero kung walang purpose niya ng pagtutuwid o pagkukorek, pag-expose ng kasamaan, whether Christian na kasamaan o makamundong kasamaan, ay walang purpose. Okay? At mali ang mga kwento mo. Okay? At walang katotohanan, ha? Maling-mali ay hindi tama. Okay? Nagpapalagan ka ng maling aral, maling turo. So, hindi maliligtas ho eh. Kahit pa sabing totoo kang paiyak-iyak, sisig ka, lumuluhod na. Yes. Pero hindi mo iniiwanan ng kasalanan. Pero hindi mo tinutuwid yung tama. Yung mali mo, hindi mo itinatama. Ang dami yung ganyan. Binabalaan, hindi nakinig.
Akala kasi nila walang pwedeng bumabala sa kanila kundi sila lang. Pero pag dumating na, ay nako, marami tayong talagang pinagsasabihan din ng mga hindi ako kundi true yung God talaga. Hindi nakikinig. Ang mahalaga, bibig lang tayo. Kumbaga, marami ding iba na tunay na nagbababala. Pag hindi nakikinig, kami lang, ako lang nangangamba rin. Mayroon nung kasunod yun. Maraming ibang tao kasi willing-willing sa kasalanan, willing-willing sa style nilang naranasan, sa yung kasalanan ginagawa nila, ayaw nila, di pa sila handa. O kung hindi ka pa handa, hindi pa rin handang bukas ang langit sa iyo. Yes, hindi ka pa pala handa nung nagsiusi ka ng buhay mo kay Kristo. Hindi ka pa pala tunay na handang magsisi, tumalikod sa kasalanan. Then gusto mo bukas ang langit sa iyo. Hindi ganun. Kaya nga, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon maliligtas eh. Kundi yung tumutupad. Ang dami nang tutuparin kaya. Ang dami. Pag may pinagawa sa Diyos, gawin mo. Pag hindi mo ginawa, pag may pinatuwid, hindi mo tinuwid. Hindi ka nakatupad. Hindi tumutupad naman ako, nagsisimba tuwing linggo, nangangarap pa nga ako, nagpapalayas nga ako ng demonyo ay, naglelehens pa nga ako ay. Ako nagngunguna sa iglesia ay. Hindi ganun. Ang tinitingnan ng Diyos, wala ka bang kasalanan sa katawan mo? Sa utak mo, wala ka bang ginagong tao? Wala ka bang binayolate na tao? Wala ka bang inangkin? Wala ka bang masamang patutuo sa lipunan? Meron. Ayun naman pala hindi, pero ako ay nagsisi na tinuwid mo ba? Di nakadikit, hindi ka lumalayo sa kasalanan. Ayun ang sabi ni Kristo. Hindi ko kayo nakikilala lumayas kayo sa aking harapan, mga mapaggawa na masama. You see? Kasalanan ay kasalanan. Alam mo ba ang kasalanan? Kung alam mo yung ginawa mo yung kasalanan, tinalikuran mo ba? Baka pinagsisihan mo lang, pero hindi mo tinalikuran. Abay, kailangan pag nagsisi, talikod. Kaya nga, repent and turn away from sin. Hindi nalalayo yan, dalawang yan. Iba, panay-repent. Hindi naman pala turn away from sin. At hindi sila makapagpatutuo na sila ay patay na at na pabautismo na sila ay susunod. Sinusunod lang lagi ang gusto ng diablo at sarili. Kaya yan yung mga hindi guided na Holy Spirit. Still, no salvation, no relationship with God, no genuine relationship, no indwelling Holy Spirit, no God living in them, no promises of God na kapatawaran sa kanila. Kaya sabi na nga ng Panginoon ng mga alagad na i-check natin lagi ang ating sarili kung tayo nasa tamang aral. Kung maling aral, pinaniniwala mo na sa tamang aral ka. Better, sabi sa mga Kristiyano, iglesia, i-check ninyo always ang inyong sarili. Yung iba hindi nila i-check na sarili. Alam nilang mali. Sabi nila, okay lang yun. Ako naman ay naglilingkod sa Diyos. Ako naman ay inordain ng kung sino mang kulokoy na ako yung mangaral. Baka tao lang nag-ordain sa iyo. It's not God, it's not the Holy Spirit. Baka organization bubulok-bulok lang yan. Baka hindi yan talaga tunay na God. Baka yung kanyang nag-lay hands sa iyo, hindi naman prophet yan. Baka yung nag-lay hands sa iyo, hindi naman talaga lingkod ng Diyos yan. Baka makumundo rin katulad mo. Baka pera-pera lang, kalakal lang salita ng Diyos. Mahirap. Kaya maging sensitibo tayo. Dahil buhay na wala hanggan ang nakaano. Kaya pag maikli ang buhay sa mundo, pag tayo namatay na hindi natin na ipagtutuwid, yung dapat ituwid. Hindi tayo nabuhay ng ayon sa nais ng Diyos, hindi tayo nakatupad. Tayo nagtuloy sa kasalanan, impyernong lumalagablab yan. Hindi ko aral yan, aral ni Kristo yan. Nababalaan na tayo noon at ngayon, ayaw natin sumunod, bahala tayo. Tapos na ang pagbababal ng Diyos. Kung ayaw mo makinig, bahala ka. Kaya maraming tao, alam nilang ritual lang ginagawa nila Hindi sila katulad ng ibang tao na alam nila na wala silang Holy Spirit. Alam nila na sa tagal nila naglilingkod, walang Diyos na nag-guide sa kanila. Only the Bible. Walang nagpo-push through na Holy Spirit. Walang inspiration sa buhay nila. Walang sumusundot. Yung Bible lang, pag binuksan nila o pag nakapakinig ng tagapangaral, dun lang sila nakakarinig. Pero walang Holy Spirit to empower them na matakot. Walang Holy Spirit to
empower them to do yung pinagagawa na ipinangaral ng mga ngaral na napakinggan nila, o kantang napakinggan nila na gospel, o Bible na nabasa nila. Hindi, walang Holy Spirit na nagmumove sa kanilang gawin iyon to inspire them. Panay ritual lang sila. Yung ibang tao talagang nagising. Anong gagawin ko to really have genuine relationship with God? Di magsuko na ng buhay. Tunay na sumunod. Tunay na magpaakay kung hindi pa alam ang step by step. Kung nagkagulo-gulo, nagkabuhol-buhol ang aral ng Diablo at Diyos sa buhay mo, maghanap ng matuwid na tagapangaral o taga-alagad para magabayan ka sa simula. So that ikaw ay makapag-aglagad na rin ng dire-diretso. Ay kung false na pag-aalagad ang alam mo, tuloy kasalanan, tuloy pangangaral, tuloy paglilingkod, tuloy kasalanan, hindi ka tanggap-tanggap ang iyong mga paglilingkod. Hindi ka tanggap-tanggap ang iyong sisisihan o pagtanggap-tanggapan kay Kristo, o ang iyong pagtali-talikod kuno kay Kristo. Should be genuine, should be totoo. Okay? Dadaan tayo sa pagtetesting ng Diyos if we are genuine sa kamanyakan. Pag dumaan tayo sa tuksong iyan at di tayo lumagpas ng tama, hindi lumitaw na genuine ang faith mo, fake, kaya tayo dadaan talaga sa mga apoy, dadaan tayo sa pagtetesting ng Diyos. Kung genuine ang iyong pagmamahal sa Diyos, genuine ang pagsuko mo, genuine ang pagtalikod mo sa kasalanan, genuine ang pagsunod mo, genuine ang pagpapasakop mo, malalaman kung tunay na purong ginto ang iyong pananampalataya, o patay ang iyong pananampalataya, o huwad ang iyong pananampalataya, o malalaman, makikita kung tunay ang iyong pananampalataya, kung tunay na ginto o tanso o tinubog lang, o kung ritual lang yan, kung kulapol mo lang sa sarili mong pagkamaka-Diyos pero hindi tunay na pagsunod sa Diyos. There is no God living in you, there is no Holy Spirit leading, guiding you, there is no holiness in you, there is no perfection in you, there is no righteousness in you. Well, nakakatakot, mamamatay tayo. Yung ibang tao, after all, magtanong, hindi rin nila ginawa ang tama because ayaw nilang gawin. Parang yung mayaman na nagtanong kung paano maliligtas, sige, talikuran mo, benta mo lahat, yan ang Diyos mo, yung yaman mo. Ay hindi, nalungkot siya, hindi niya kayang gawin bahagi mo sa duka ang makayamanan mo, hindi niya kayang gawin Hindi sila katulad ni Sakeo na handang sumunod, ibenta ang yaman, na handang sumunod, pagbayaran ang kagaguhang ginawa nila sa tao ng 4 times nilang babayaran. Mga taong lumapit kay Kristo at diring-diri sa kasalanan nila, katulad ng babaeng naglinis ng luha niya sa paa ni Kristo at pinahiran niya ng buhok niya at pinabanguhan niya ng mamahalin. No? Ibig sabihin, bibihira yung mga taong talagang ganyan ka-genuine na diring-diri sa kanilang kasalanan at gusto nilang sumunod sa Diyos. At talagang gusto nilang maging patotoo at gusto nilang maging follower ni Christ, tunay at hindi na ng Diablo. Bihira yung ganyan. Kaya sabi ni Kristo, konti na maliligtas. Konti! Hindi niya marami, konti lang. That's a prophecy of Jesus Christ. Konti lang maliligtas. Hindi lahat ay dadaan sa landas na makipot. Yung makipot na konti lamang ang dumadaan. Yung makipot na mahirap, pero madali lang naman dahil pag suko ka na, madali na. Gusto na iengganyo ka sa mundo, kaya gusto mo doon sa maluwang. Gusto mo kasalanan ginagawa ng iba, kaya gusto mo sa maluwang. Pero ayaw mo yung buhay na gusto ni Kristo na makipot. Konti lang maliligtas. Hindi ho yung majority nga believers, kundi followers lang. Yan talagang followers. Quote and quote, followers. Pag ikaw may mali ka, sinabihan ka, nakinig ka, nanlumo ka sa kasalanan mo, gaya ni David, then followers ka. Alam mo kung nagkamali ka, nagkasala ka, handa kang tumuwid, handa kang i-correct. You take action for your wrongs. Okay? At hindi ka lumalaban sa corrections ng Diyos. Okay? Pasalamat si David. Dapat mamatay si David. Dapat sampuksain at patayin talaga. Pero, nung nalaman niyang siya pala iyon, na dapat nang mamatay sa sinabi niya, na in-reveal ng Diyos sa kanya kung anong dapat gawin sa ganung makasalanang tao. Nung nalaman niyang siya iyon, na nagpapatay kay Urias, na sa kamanya kanya kay Batseba, diba?
nagsisi siya. Nakita mo kahit namatay yung anak nila, diba hindi pa siya kumakain, kung hindi pa siya i-encourage na kumain na at ituloy na ang buhay niya. Itinuwid niya ang buhay niya. Iba naman si Job na matuwid naman. Pero sinubok lang ng Diyos kung genuine talaga faith niya. Tinanggal niyang kayamanan ang anak niya. Masakit man sa puso ang mamatayan ka ng anak. Pero kung ang anak mo na may nasa tuwid na landas at ginakay mo ng tama, ligtas yan. Okay? Ang yaman niya, naubos lahat ang mga tauhan niya. Kung panahon ng Diyos at inalaw ng Diyos yun na mamatay ang tauhan at anak para pumunta na sa impyerno yung dapat pumunta at pumunta na sa langit ang dapat pumunta. Sinubok siya. Tinangkap niya. Parang nasaktan din ang loob niya pero nagpasailalim sa Diyos. See? Walang halaga sa Diyos sa mga material na bagay o mga tao sa paligid mo. Ang mahalaga sa Diyos, yung naging follower ka, mahal mo ang Diyos na nagbigay ng biyaya, ng anak, ng pamilya mo, ng bagay sa iyo, ng buhay mo, ng katawan mo, ng kayamanan mo. Siya lang ang dapat sambahin, hindi itong mga binigay sa iyo. Maraming tao na nainganyo sa kayamanan, minahal ang kayamanan, ang salapi, nawalay sa Diyos. Yumabang sa Diyos, lumaban sa lingkod ng Diyos, na totoo, sila ay naging makamundo, naging masamang patotoo, namatay. Saan ang punta noon? Langit. Sa aral ni Kristo, impyerno. Hindi ho sa langit. Dahil nagtuloy sila sa pagkakasala. Tumalikod sila. Ang daming ganyan sinasabi sa Bible, even in the last days. At talagang may mga tatalikod, may hindi magiging tapat, may hindi magiging totoo talaga. Kaya i-check natin ang ating sarili. At ang yang nang laging babala ni Pablo, ni Pedro, ng mga alagad, no? Sa mga iglesia ng unang panahon. Ngayon sa panahon natin, nagsalasalat ng Kristyanismong tama. Nagmali, nadagdagan na, nabawasan na. Marami ng maling aral. Kaya dapat magbukas tayo ng Biblia, alamin natin yung aral ni Kristo. Balikan natin, magpaakay tayo. At para nasa tamang relasyon tayo. Mamatay tayo anytime, sigurado. Magkakaroon ka ng desire na, kung may Holy Spirit ka na, magkakaroon kang desire na maikwento ang buhay mo sa mga anak mo at papaniwalain sila. At kung makita nila si Kristong tunay, ang Holy Spirit na bunga sa iyo, ay susundin nila at nanaisin nila. Okay? At yung iba. Pero kung wala ka pa rin ganyang pagnanais, wala ka pang Holy Spirit, wala pang relasyon, wala pang kapatawaran, makamundo ka pa rin.